Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you. God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. It's been a privilege to celebrate this Mass in honor of Jump Training and of course feast of the Most Holy Trinity. Sabi ko ay timing Trinidad sa Holy Trinity. Swak na swak. No? And it's been a blessing that we have with us still Jump and of course the three other brother and sisters, si Papa Tintero, si Chang Luces, Dikong, saka si Chang Oreng. And I remember the good old days, nung bata-bata pa kami na si Chang ay nakatira pa nung kina Dikong. Nawalit ako doon sa tabi ng Lasalet. Minsan, pag nagugutom kami, tumatakas kami, pupunta kami doon sa bahay nila. Yung training. Simple life. And now you have a beautiful house. Salamat sa Diyos. Beautiful families and beautiful grandchildren and more blessings to us from small beginning to a bigger and wider blessings that God has given us. And I think that's the most important thing to remember. Lagi natin alalahanin na hindi natutulog ang Diyos. Na sa gitna ng mga hinaing, sa gitna ng mga problema, si Chang laging gano'n. Yung problema, gano'n. Laging nakaganon yun. Pero ang blessing, dumating. Yun yung blessing na nakuha natin si Chang at saka si Rosie. Lahat tayo may mga pinagdaanan. And that's important to remember yung mga pinagdaanan natin kasi it will help us to understand the meaning of God's providence. Ang providensya ng Diyos sa atin. Nalusutan natin lahat yung mga pagsubok, nalusutan natin yung mga iba't ibang uri ng buhay, kulay ng buhay natin. May namatay, may nabuhay, may nanganak. Gano'n. Pero hindi natatapos yung pag-ibig ng Diyos. Correct me if I'm wrong, but I think I'm right. Nasabihin ko na si Tatang at si Inang ang very faithful sa simbahan. Kahit na nag-aaway yun na. Magkaaway yun eh. Pareho sila nagsisimba. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Alam mo naman yun. Nagsisimba yun, maaga nagsisimba, halos magbukas na sila ng simbahan, separate sila magsisimba. But in the end, they were able to have reconciliation
And that's the greatest joy nung nagkaroon ng reconciliation si ina at si tata. I was there because I was instrumental in that reconciliation. Ako ay seminarista pa lang noon. Si inang ay may problema, may mamamatay na nun si inang. Natatanda pa ni Lord siya. Natanda mo ko yun. Kinausap ko si inang. Si tatang naman nandun. Alam naman ginagawa ni tatang. Lagi may kutsilyo at may ginagawang bagay dun sa likod. Nung pala, nagmamatsyag lang. Sabi ko, inang, patatawarin mo si tatang. Ang sagot sa akin, nasaan ba siya? Ito matindi pa sa telenovela ito. Saan ba siya? Ando ka ako. She's back. Then, nung sinabi, tawagin niyo si tata, nag-iyakan na sila na. Kasi di sila nag-uusap. Matagal. So, nung nag-usap sila, hindi talaga sila nag-usap, naghawakan lang ng kamay at iyak. Kami lahat naman umiiyak kami kasi for the longest time they've been at odds. Alos magpatayan, ano? Ganun sila magmahalan. Matindi, very passionate. Matindi talaga. Pero it's important to understand that there is always a way to solve the problem. Pag tayo naniniwala sa Diyos, merong solusyon sa lahat ng problema natin. Kahit na parang imposible, merong solusyon sa problema natin. Yun ang ibig ko sabihin. Walang imposible kung tayo ay nananalig sa Diyos. Kaya yung Holy Trinity, hindi natin maintindihan, pero ibig lang sabihin nun, hindi tayo pinababayaan ng Diyos kasi God so loved the world that He gave His only begotten Son so that all of us will be saved. Ano ibig sabihin nun? Lagi niyang binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan niya tayo ng oportunidad, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para tayo ay magkaisa. Kasi ang salvation, hindi individual. Hindi ka pwedeng i-save na nagmamahal ka sa Diyos pero kagalit mo yung kapwa mo. Sabi mo, Lord, mahal na mahal kita, willing akong mamatay sa iyo. Huwag mo lang idadala yung kapatid ko or huwag mo lang idadala yung kapitbahay ko or what. No? Sasabihin sa'yo ni Lord, ayusin mo muna ang buhay mo. Magpatawad ka muna sa kapwa mo dahil whatever you forgive, God will also forgive you. If you do not forgive, God will not forgive you. Yun lang ang kanyang required. Kaya yung pagpapatawad, malaking bagay. Saan ka natin, tayo, matitigas ang puso natin minsan. Minsan, pag nagsalita tayo, solid. Pero, hindi ibig sabihin, tapos na. Merong solusyon. Kaya si tatang at saka si ina, yun ang example. That two passionate people, they say things na hindi mo, sanay na tayo nagmumurahan sila. But when they love each other, and that moment na nagmahalan sila hanggang sa mamatay si tatang, ay si inang, yun ang nangyayari. Alam niyo ba kaya nalaman kong patay na si inang? Di umuwi na ako sa seminaryo. Ito, kwento ko lang sa inyo. Itong nangyayari. Nanaginip ako. Sa panaginip ko, nakita ko si inang na nakabaro ng puti. Tapos nakangiti. Tapos kumakaway sa akin. Sabi niya, boy, tapos na.
Yun ang sabi niya sa akin tapos. Diniyakap ko siya, sabi ko, pagdasal po ninyo na magpare. Oo naman, sabi ko. Then, nawala na siya. Alam kong patay na siya noon. Kasi nagpaalam na sa akin. Kaya nung tinawagan ako ni Rustom, missing ako ng madaling araw ng alas 3. Nag-rosaryo na ako para sa kanyang bago. And then that day, alas 7 ng umaga, may tawag ako sa seminaryo. Sabi ko, alam ko na. Kuya Rustom, tumatawag sa akin, boy, sabi niya, wala na, hindi na. Sabi niya, gano'n, wala na siya. So, sabi ko naman, alam ko, nagpaalam sa akin. Kaya hindi ako umuwi sa Libya. Ako lang hindi umuwi. Kasi alam ko, nagpaalam sa akin. And I offer my master. Ngayon, sinasabi ko lang itong kwento ito kasi this is a story of our family, our clan, that we have to remember that there is nothing impossible to God. Kaya tayo, sino man tayo, we learn to forgive each other. Hindi kompleto ang pag-ibig kung walang pagpapatawad. Kahit na gaano kasama, kahit na gaano kahirap, kahit na gaano kalupit minsan, learn to forgive because God is the one who will make the final judgment. Hindi ikaw, hindi tayo. Diyos ang gagawa ng final judgment. Ang hinihingi sa atin ng Diyos, magmahalan at magpatawaran. Sa pagpapatawad, kung ikaw ay pinatawad ng pare, ano sinasabi sa iyo? Ikaw pinapatawad ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, Holy Trinity na kagad yun. So, when there is a forgiveness that's being given to you by the priest, it's already manifested by the sacrament of forgiveness, by the sacrament of confession. That's how powerful it is. Kaya, kapatid ko rin, no? si Jessie, hindi kami nagkakasundo noong una. Pero bago ako umalis, nagkausap kami. Nagkaayusan kami. Kaya, that was the last time we saw each other. And then namatay siya. After few months. 3 months. Pero I was happy because we had forgiveness. Hindi mabigat sa loob ko kahit na alam kong siya pinakabata sa amin. But because we settled the differences. The blessing that God has given us is more than the material things. More than the house. More than the material wealth that we have. The most important thing that God has given us is our faith. The love that God has given us to be able to share with one another. And we have to use it. Dapat gamitin natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamagitan ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Kasi tingnan mo naman ang buhay natin ngayon sa Pilipinas, di ba? Yung politika. Oh, ayoko na umpisahan dyan, nandyan lang ako. Kanya-kanya na tayo. Bahala to. Mapapalis na yung niluluto. Totoo, di po ba? Paano mamamahalin? Pagdasal natin. For change. Kasi lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may kasamaan, pero lahat tayo may chance to change. Kaya nga sinasabi ko yung istorya ng angkan namin, iba-iba. We're not perfect, but we're willing to follow what God wants. And that's important. Hindi pa huli ang lahat habang tayo ay buhay,
meron pa tayong pagkakataon magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, Eucharistia is the one that bring us together. The Eucharist is perfect for us to bring us together because God offers His life by celebrating the Mass, offering His body, His blood for our salvation. Kaya napakahalaga, magkakatipon-tipon. Kaya anong naging, kaya nga, isa ko kay Tatang at saka Kinang, they both go to church every day. Every day yan. Halos nga si Tatang na magbukas ng simbahan eh. Andun siya, nakaganon, alas 5 ng madaling araw. So it is important to understand that yung mga bagay na yun ay na dapat nating mamana sa mga ninuno natin. Matandaan natin na people have planted all the seeds of faith from the beginning, from your mothers, from your fathers, from our mothers, from other people, inspiring us that this beautiful faith that they have done is being harvested now by us. Tayo yung namumunhinik sa biyaya ng Diyos na bigay, na inspire, na binigay niya sa atin. And the same thing that we can do to other people, to the next generation. Ano matututunan nila sa atin? Kung wala tayong ginagawa para sa kabutihan ng kapwa natin. It's like the seed that will grow without even thinking about it. Di ba? Pag nagtanim ka, hindi mo naman iniisip. Araw-araw ba minimisita? Lumalaki na, no? Hindi. Just plant it and then go. And then nung bumalik, malaki na. But just like anything in life, it takes time. Kaya God has given us time. That's why we have old age as a blessing of time. Kasi Chang, maraming na siyang hindi naalala, which is good sometimes. Imagine mo kung naalala nila ang mga pasakit at mga problema, ang hirap, ano? So sometimes, losing memory is good. Especially when there are bad memories, right? Sometimes losing is good. Kasi kung lagi mong maalala yun, naku, Diyos ko, lagi kang nininervyos, lagi kang nag-iisip ng masama. So God is good to us. So today is another blessing to all of us. And I am very, very blessed to be able to thank the Lord in this Mass and for the life of Chang and for our families and for all the friends here, that may we continue to appreciate each other. Be grateful to one another because life is short. Naikli lang ang buhay. At sometimes we see each other now. Maybe next time we will see each other. But we have to do our best to do the right thing, even though it's not popular, because God knows. Alam ng Diyos yan. So, the power of the Holy Trinity, the power of forgiveness, the power of love is always with us. God has given us this Holy Trinity to enjoy life. And let us not waste it. Huwag natin sayangin. At kayong mga bata, lagi kayo makikinig sa mga nagsasabi sa inyo kahit na minsan hindi nyo naiintindihan. Sigurado ka. Dahil maintindihan mo lang yan minsan kung ikaw ay may sarili ng pamilya. And then, that's it. So, haba na ng homily ko eh. Hola. Please all stand.